Niyo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kaniya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Sa anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito ang mga huling salita ni Jesus doon sa kanilang pagtitipon bago siya pumasok ng Jerusalem para sa kaniyang pagpapakasakit. Muli ipinakilala ni Jesus ang kaniyang sarili sa kaniyang mga alagad. Pero dahil alam natin na ang kaisipan ng mga alagad ay sarado pa at hindi pa ito nabubuksan upang maunawaan ang misteryo ng Diyos. Alam natin na sa takbo ng Ebanghelyo na pagkatapos ng si Jesus ay mabuhay, binuksan ni Jesus ang kanilang isipan at naintindihan ang mga pangyayari. Sa puntong ito ng kanilang pag-uusap, hindi pa nila lubos na nauunawaan kung ano ang tatahakin ni Jesus sa mga susunod na araw.
Pero upang maunawaan natin bilang mananampalataya kung ano ang gustong sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, napakagandang ulitin natin. Ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang nananalig sa Kanya. Ano ba ang ginawa ni Jesus? At kailangang makagawa tayo ng mas higit pa doon. Nakita ni Felipe at ng ibang mga alagad kung ano ang ginawa ni Jesus sa kaniyang paglalakbay at sa kaniyang pagbabahagi ng mabuting balita. Napakarami kung ating babalikan. Nakita nila kung papaanong lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Nakita nila kung papaanong pinahinto ni Jesus ang galit na mga alon nang sila'y nasa bangka. Nakita nila kung papaanong makapagsalita ang mga pipi at makarinig ang mga bingi. Nakita nila kung paanong magbuhay ng patay si Jesus. Nakita nila kung papaanong ang kapangyarihang dala ni Jesus ay kapangyarihan lamang pwedeng gawin ng nag-iisang Diyos. Kaya nagtataka si Jesus kung bakit hindi pa rin maunawaan ni Felipe kung sino ang kaniyang kaharap. Marahil dala ng pagkatao ni Felipe na katulad ng mga ibang Hudyo na naghahanap ng isang taong magpapalaya sa kanila laban sa mga mananakop na Romano. Pero ang kanilang kaisipan ay iba sa kaisipan ni Jesus. Kaya sa huling pagkakataon, muling sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang larawan ni Jesus, ang ating poong Nazareno, ay siya ring larawan ng Ama. Kung paanong naging mapagmahal si Jesus, ganun din ang pagmamahal ng Ama, sapagkat wala nang iba pang pwedeng kumonekta sa Kanya kung hindi ang pinakamataas at ang pinakabanal. Ito ang misteryo ng kanilang kaganapan. Ito ang misteryo ng kanilang pag-iisang Diyos. Magkaiba, ngunit isa. Isang misteryong ating laging tinitingnan sa mukha at gawa ni Jesus. Maaring malalim, pero iyon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang misteryong tulad din ng hindi pagkaunawa ni Felipe, yun din kadalasan ang ating nararamdaman. Pero ang may pananalig sa Kanya, ang may pananampalataya sa Kanya, ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Nangangahulugang umaasa si Jesus na tayo'y may gagawin ng mas higit sa ginawa niya dahil ginagamit natin ang kaniyang banal na pangalan. Kung tayo ay hihiling sa Diyos, gagamitin natin ang pangalan ni Jesus upang anumang hilingin natin sa Kanya ay magkakaroon ng katuparan. Kaya nga po kung inyong mapapansin, ang official prayer ng simbahan ay palaging kasama si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Katulad din ng ating pagkatao, katulad din ng ating
pag-iral sa mundo. Hindi ka iiral, hindi ka mabubuhay sa sarili mo lamang. Mayroong bahagi ang iyong Ama sa iyong sariling pagkakakilanlan. Hindi mo pwedeng alisin ang Espiritu ng Ama sa ating sarili sapagkat tayo'y kombinasyon ng kanilang pag-iibigan, kaya tayo umiiral. Kaya nga minsan, naririnig natin sa ibang tao, para kang itsura ng ama mo. Dahil ikaw sa sarili mo ay refleksyon ng iyong ama na isinalin sa iyo ang kaniyang pagiging tao upang ikaw ay magkaroon ng pagkakakilanlan. Sino ba ang aayaw kung sinabi sa iyong kamukha ka ng tatay mo? Ewan ko lang doon sa mag-asawang nag-aaway. Palaging sinasabi, buti na lang hindi ka kamukha ng tatay mo. Bakit galit na galit ka? Hindi naman mabubuo iyan, mag-isa ka. Ang pagmamahalan natin o ang pagmamahalan ng ama at ng ina ay nagkakaroon ng katuparan dahil sa ating pagsilang. So dahil sa ating pagiging tao, nagkaroon ng hugis ang pagkaama ng ating ama. Kaya doon po sa mga tatay na buhay pa, mahalin ninyo ang inyong ama habang nandito pa, sapagkat sila ay mukha ng iyong pag-iral. Sapagkat siya ay mukha at larawan ng iyong pagiging tao dito sa mundo. Kaya po ang Ebanghelyo ay hindi naman talaga mahirap unawain. Ito lamang ay misteryo ng pagka-Diyos ni Jesus at ng Ama, pero dahil sa kanilang pag-ibig, tayo'y nagkakaroon ng liwanag ng pag-iral, ng liwanag ng buhay, at ng liwanag ng paniniwalang may Diyos na kamukha natin. Kung ang Diyos Ama ay nagkaroon ng mukha kay Jesus, nangangahulugang ang Diyos na ating kinikilala ay kabahagi tayo ng kanilang pagkadiyos o kaniyang pagkadiyos, dahil kung ano ang mukha ng Diyos, yun ang ating mukha. Kaya po walang pangit. Lahat tayo ay gwapo at magaganda dahil tayong lahat ay kawangis, kahugis ng Diyos. Kung ikaw ay kawangis at kahugis ng Diyos, ano pa ang hihilingin mo? Gagawa ka ng mga bagay na makadiyos. Kaya pumapangit ang tao dahil gumagawa siya ng gawain ng demonyo. Kaya naghuhugis demonyo ang tao dahil ang ginagawa niya ay gawain ng demonyo. Pero kung gawain ng Diyos ang iyong ginagawa, lalabas sa iyo, makikita sa iyo ng ibang tao na ikaw ay makadiyos dahil ang ginagawa mo ay palaging mabuti at ayon sa pangalan ni Jesus. Huwag kayong papayag na tawagin kayong demonyo, sapagkat kailanman hindi mananalo ang demonyo sa kabutihan, biyaya, grasya at pagmamahal ni Jesus. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos
ang makita sa ating lahat na tayo ay Kristiyanong nananalig sa Kanya at ang lahat ng aking ipapanalangin ay mangyayaring lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.